Mainit na balita, lalo pang bumilis ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 7.2% ang inflation rate nitong April 2026. Pinakamabilis po yan simula March 2023. Sabi ng PSA, ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation nitong Abril ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain tulad ng bigas at isda, pati ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng karne. Nakaambag din sa mas mabilis na inflation ang mabilis na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel at pamasahe sa road transport gaya ng tricycle. Pati ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG at renta sa bahay. Batay rin sa datos ng PSA, mas mataas ang inflation sa bottom 30% o pinakamahihirap na household. Nasa 8.5% yan nitong Abril. Ang inflation nitong Abril ay lampas sa 5.6 hanggang 6.4% forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bukod sa mga nabanggit na dahilan ng PSA, nakaambag din daw sa inflation ang paghina ng piso. Nasawi ang dalawang babaeng magkapatid matapos po matrap sa nasusunog nilang bahay sa San Mateo, Rizal. Ang posibleng pinagmulan umano ng apoy, pagwe-welding sa isa sa mga bahay roon. Balitang hatid ni EJ Gomez. Naglalagablab na apoy na may kasamang makapal at maitim na usok ang bumalot sa ilang bahay sa Barangay Malanday, San Mateo, Rizal, pasado alas 11 ng umaga kahapon. Pakas na oh! Pahirapan ang pag-apula ng apoy dahil masisikip ang daan sa nasusunog na compound ayon sa BFP. Maliliit po talaga yung eskinita and then tabi-tabi po yung bahay. Pagdating po talaga natin, talagang tupok na po at napakalaki na po ng apoy. Sa tapat po ng compound na nasusunog, doon po tayo pumesto para mag-conduct ng fire suppression activity. Mabilis na natupok ng apoy ang 6 na bahay ayon sa barangay. Ito po ay nagsimula sa pagwe-welding po ng bahay dahil nagre-repair po. Tumalsik po yung mga baga sa baba na tinamaan po yung mga kama. Linamon na ng apoy. Sinubukan pa raw nilang apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher pero di na kinaya. Damay rin sa sunog ang ilang kawad ng kuryente. Ayon sa barangay, aabot sa 10 pamilya o mahigit 50 individual ang apektado ng sunog. Dito sila pansamantalang nananatili sa basketball court ng Barangay Malanday. Kabilang sa mga nasunugan ng pamilya Gangan na nagdadalamhati ngayon sa pagkamatay ng 2 babaeng magkapatid na edad 7 at 11. Pagbaba ko, bit-bit ko yung 2 kong anak. Hindi ko napansin na wala na sila sa tabi ko. Paglabas ko, yun po nagsisigaw na ako sa labas na andun yung kapatid ko. Hindi ko na kasunod. Masakit. Kasi 2 buhay na wala. Pero biglaan na lang talaga eh. Hindi na namin alam kung anong gagawin. Natagpuan po natin sa second floor po, mga estimated 3.3 meters away from sa CR. During retrieval operations nga po natin doon, so ang dami na pong debris na nakapatong po sa kanila. So, hindi ko po tinignan. Kasi pag nakita ko, mababago yung memory ko sa kanila. Sobrang sakit. Wala kasi kami nun. Pasensya na sa kanila. Bilang tatay nila, hindi ko sila naligtas. Natupok din ang bahay ni Evelyn na nalaman na lang daw ang sunog mula sa live stream sa social media. May nasalubong akong kapitbahay, ang sabi, nasusunog daw yung bahay ko. Kaya umuwi ako dali-dali, as in talagang malaking apoy. Wala na. Totally yung taas namin, talagang wash out. Ayon sa BFP, mahigit 400,000 piso ang halaga ng pinsala. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sunog na naapula kahapon ng tanghali. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Muling nagbuga ng uson o pyroclastic density current ang Bulkang Mayon sa Albay ngayong araw. Ayon sa Freebox, nangyari po yan kaninang pasado alas 7 ng umaga. Ang direksyon ng uson mula sa bulkan ay papuntang west-southwest. Apektado po ang mga bayan ng Kamalig, Ginubatan, Daraga, pati Ligao City. Nananatili po sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon.
bawal pumasok sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Dahil naman po sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, nangangamba ang ilang magsasaka sa Albay sa kanilang hanap buhay. Nasira kasi ang mga pananim nila at nangamatay rin ang kanilang mga alagang hayop dahil po sa ibinugang abo ng bulkan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Tama diyang grabe. Nagkaparantay. Naiko, na barang sa tanam. Naubos. Ya, talagang di so grabe. Sa paanan ng Bulkang Mayon, dugot pawis ang puhunan ng maraming magsasaka ng barangay Anuling Kamalig. Ang mga pananim nila na malapit na sanang anihin sa isang iglap, naging abo dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Nangamatay rin ang ilan nilang alagang hayop. Napaiyak na lang ako kasi wala kami ibang inaasahan. Nasunog lahat. Kaya wala na. Kasi siguro ang mahirap sa amin yung dyan lang kami umaasa. Tapos siyempre may mga nag-aaral kaming anak na mahirap siguro sa isang tulad namin na dyan lang kumukuha ng kabuhayan. Hindi pa raw nila lubos maisip kung paano muling makakabangon ngayong hindi man lang sila makalapit sa taniman nila. Siyempre parang wala nang pag-asa, mahirap nang makabalik. Parang delikado na pati buhay ng mga dyan. Takot na ang nararamdaman namin kasi tingnan mo, sobrang lapit na ng taniman namin dyan. Saan kami magsisimula? Ayun ang problema namin. Ang mga taniman nila nasa 6-kilometer danger zone ng bulkan kung saan bawal pumasok. May ilang magsasaka naman na pilit isinasalba ang mga tanim para sana maibenta ang mga ito. Kailangan namin ulan para maugasan to, pero mahirap siguro Sigurado, lugi na kami dito Sa Ginubatan, Albay, nangangamba na ang mga residente sa kalusugan nila, kaya todo linis sila sa naiwang abo. May sakit nga ako. Nahirapan ako para kuha ng tubig. Lagi naman ganito, siyempre, nakasanayan na namin. Pero ngayon, nahirap na ako kasi matanda na ako. Nahirapan na ako. Hindi gaya noon, malakas pa ako. Siyempre, takot naman kami. Mga bata, magsakit naman. Pinatututukan na ni Pangulong Bongbong Marcos sa DOH at DSWD ang kalagayan ng mga residente. Ang DOH nandun din at nagbigay sila ng mga mask para yun nga sa usok at saka sa mga fumes na lumalabas. The first concern of course was the health concerns, and we were able to bring out the people who were in the danger area. We were able to support them with medical attention. Ayon sa mga otoridad, halos 200,000 residente sa 130 barangay sa Albay ang apektado. Ilan sa kanila ang inilikas noong Enero pa nang isailalim sa Alert Level 3 ang bulkan. May mga water filtration trucks tayo ng mga pinadala ang iba't ibang ahensya po ng mga DRRM councils. Ganon din yung mga karating ng mga probinsya nagpadala na rin. Pinag-aaralan pa rin kung dapat palawigin ang danger zone ng Mayon o itaas ang alert level nito. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Sa ibang balita, mahigit 30 aftershocks na ang naitala kasunod ng magnitude 6 na lindol sa Eastern Samar kahapon. Naitala ang epicenter niyan sa bayan ng San Julian kung saan nakita ng bitak ang ilang istruktura. Sa Barongan City na katabi nito, natigil sa pagkain at pamamahinga ang isang pamilya nang biglang lumindol. Sa bayan ng Taft, nagkalat ang mga paninda sa isang sari-sari store. Nahulog at nasira naman ang imaeng krus ng San Pedro Calungsod Parish Church sa bayan ng Oras. Naramdaman din ang pagyanig sa Calbayog, Santa Rita at Villarreal, Samar. Sa Yabong, gumuho ang bahagi ng isang bahay kasunod ng pagyanig. Ramdam din ang lindol sa iba pang bahagi ng Eastern Visayas gaya sa Tacloban, Leyte. 2 low-pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
Namataan ng Pag-asa ang isang LPA mahigit 1,000 kilometro silangan ng northeastern Mindanao. Ang pangalawa namang LPA ay namataan mahigit 2,000 kilometro silangan din ng northeastern Mindanao. Ang unang LPA ay inaasahang papasok sa PAR sa mga susunod na oras at posibleng magpaulan sa ilang panig ng Visayas at Mindanao simula po bukas. Mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Mataas naman ang posibilidad na maging bagyo ang pagpasok ng PAR, ang ikalawang LPA sa darating po na weekend. Posible pang magbago ang mga datos sa mga susunod na araw kaya tumutok sa weather updates. Sa ngayon, magpapatuloy ang mainit at maalinsangang panahong dala ng easterlies. Bagaman, may tsansa pa rin po ng local thunderstorm sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa danger level na 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan at Mambusaw, Capiz. 43 degrees Celsius naman sa Aborlan, Palawan at 4 pang lugar. 42 degrees Celsius sa Lawag, Ilocos Norte at 7 iba pang lugar. Extreme caution level naman na 41 degrees Celsius ang posibleng heat index o damang init sa Sinait, Ilocos Sur at 18 iba pang lugar sa bansa. 40 degrees Celsius naman sa Baler, Aurora at 16 na iba pang lugar. Dito po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 39 degrees Celsius ang heat index, partikular na sa Pasay.